Ang taong nakapula. Sa mga nakaraan na mga araw, tila madalas kong mapaginipan ang isang taong nakapula. Hindi ko alam kung babae o lalaki ang taong to. Basta siya ang dahilan kung bakit hindi ako nakakatulog tuwing gabi. Tila hindi naaninag ang mukha ng misteryong taong ito, tangi ang mga nakasisindak na mapupulang mga mata lamang ang nakikita ko at ang suot nitong suti ng pula. Nga pala ako si Agatha. Ang tipong babae na artistahin ang mukha at sexy. Ang babaeng maldita at maraming ex sa paaralan. Pero pagdating sa pamilya tila lumalambot ang puso ko. Halos lahat ng panaginip ko talagang kasama ko siya. Nasa loob ako ng isang matayog at abando ng kastilyo na gawa sa hollow blocks na kulay pula. Tila nagkakalat ang mga naglalakihang mga lumot sa lumang kastilyo at ang sira-sira na mga bahagi nito. Nasenialis na maraming siglo na tong nakatayo. Nang igala ko ang aking mata sa paligid nakakita ako ng nakahiliran na mga matataas at nakakakilabot na mga estatwa ng mga demonyo na may mga hawak na mga malalaking mga tinidor. Ilan sa mga estatwa ay mga sirana. At nasa sahig pa ang ilan pang mga parte nito. Bawat estatwa ay may nakaukit na mga salitang hindi ko naiintindihan sa kanilang mga katawan. Marami din akong nakita na mga malalaking mga espada na nagkakalat lang sa sahig. At mga sira na mga balute na nanggain-galawang na. Sinyales na may naganap dito na malaking digmaan. Napatingin din ako sa napakataas na kisame dahil sa nakita kong lumang chandelier na kulay pula, tila hindi na ito gumagana. Agaw atensyon sa akin ang isang malaking upuan na nasa gitna na gawa sa ginto. Napahanga ako sa gumawa dahil sa sobrang ganda ng kanyang pagkadesinyo. Nakakita din ako ng isang malaking pintuan. Nakakapagtataka nga dahil ang disenyo ng doorknob ay parang ulo ng demonyo dahil may dalawang sungayta. Tumingin muna ako sa labas ng kastilyo sa pamamagitan ng pagsilip sa malaking kulay pulang bintanang nakabukas. Nakakakita ako ang mga higanteng apoy na nakapalibot sa kastilyo na nagsilbing bilang pader nito, at mula sa kabila ng apoy na pader nakakarinig ako ng mga boses ng mga tao na parang sumisigaw ng saklolo. Nang biglang napalingon ako sa pulang kalangitan dahil nakarinig ako ng maiinggay na mga unggol ng mga halimaw. Yun pala may mga lumilipad na mga nakakakilabot na mga demonyo at palapit na ang mga ito sa kastilyo. Napalingon na lang ako ulit sa loob at magtatago na sana ako. Nagulat na lang ako sa pagtingin ko sa gintong upuan. Tila may nakaupo na dito. Hindi na aninag ang mukha niya dahil sa dilim ng paligid pero kitang-kita ko ang kanyang dalawang itim na pakpak. Okay, ganda ng aking bagong reyna, sabi ng nilalang sa mababang boses. Sabay siyang tumayo mula sa upuan. Tila bumilis ang tibok ng aking puso at agad kumari pa ako ng takbo papunta sa malaking pintuan. Sino ba kasi ang hindi tatakbo kung makita mo ng harap-harapan si Satanas? At nasa loob ka pa ng kanyang kastilyo. Saan ka ba pupunta aking reyna? Dito ka lang sa tabi ko. Sigaw ni Satanas habang pahakbang papunta sa akin. Bilis, magpabukas ka. Bulong ko sa doorknob, habang palingon-lingon ako sa likod, kasi baka nandyan na si Satanas. Nahirapan ako sa pagbukas ng doorknob ng pinto. Tila nagsimula ng pamatak ang aking pawis sa buong katawan at nanginginig na rin ang aking mga tuhod. Pagkatapos ng ilang segundo, sa wakas nabuksan ko ang pinto. Agad kumari pa ako ng takbo at nagtago sa likod ng isang malaking estatwa. Napabuntong hinga ako ng 2 beses sa aking pinagtataguan habang nakapikit ang aking mga mata. Nang biglang nakarinig ako ng yabag ng paa, na parang papunta sa aking direksyon. Tila lalo pang lumalaki ang tunog ng yabag ng paa na sinyalas na palapit na ang misteryong tao sa akin pinagtataguan. Hindi ko na rin magawang sumilip kung sino ang paparating dahil sa kaba at takot na akin nararamdaman, basta sigurado akong hindi si Satanas yun dahil nanggaling ang tunog sa kabilang direksyon, malayo sa kwarto kung saan nasa loob si Satanas. Tila tumigil na lang bigla ang yabag ng paa. Akala ko ligtas na ako kaya sinubukan kong sumilip. Nagulat na lang ako sa akin nasaksihan. Nakita ko ang taong nakapula habang papahakbang na papunta sa akin. Kitang-kita ko ang kanyang nakakatakot na mga pupulang mata. Tila tumindig na ang balahibo ko at napadapa na lang ako sa sahig dahil talagang hinang-hina na aking mga tuhod dahil sa takot na nararamdaman ko simula pa kanina. Nang biglang nagising ako mula sa aking masamang bangungot dahil nahulog ako sa aking kama at napalakas ang aking pagkaontog sa sahig. Tila nahirapan pa nga akong tumayo dahil sa sakit ng aking likuran, mula sa masakit na pagkabagsak.
Nang bigla na lang nagpakita ulit ang taong nakapula sa aking harapan pero hindi na to masamang panaginip kundi totoo na ta. Muling bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi ko maiwasang mapatingin sa kanyang nakakatakot na mga mapupulang mga mata sa hindi ko alam na dahilan. Huli ko nang naalala ang mga payo ng manggagamot sa akin, nang pumunta kami ni Mama sa kanyang bahay. Una raw wag daw ako titingin ng diretso sa kanyang mga mata. Pangalawa, wag daw akong magpadala at magpakita ng takot sa kanya dahil doon raw ako dadalhin ng mga ito. Pero huli na ang lahat. Nang bigla na lang nawala na parang bula sa aking harapan ang taong nakapula. Akala ko ligtas na ako at hindi niya na ako gagambalin. Yun pala magsisismala pa lamang ang aking matinding kalbaryo. Tila nakaramdam ako ng kakaibang hangin na dumaan sa aking katawan. Laking gulat ko na lang ng paglingon ko sa paligid. Tila hindi na ako sa akin kwarto kundi nasa loob na ako sa isang lumang sementeryo. Kitang-kita ko ang napakaliwanag na full moon ng paglingon ko sa madilim na kalangitan. Tila hindi mahagilap sa langit ang mga bituin dahil sa makakapal na mga ulap. Nang biglang nakaramdam ulit ako ng malakas na hangin galing sa akin likod. Paglingon ko sa aking likuran bumungad sa akin harapan ang mga nakabarong na mga patay na mga lalaki habang nakatayo sa kanilang mga nicho. Ilan pa sa kanila ay duguan pa ang mga mukha. Tatakbo na sana ako nang biglang nakarinig ako ng familiar na boses. Paglingon ko sa kabilang direksyon nakita ko sina Annabelle, Chucky, Pennywise at iba pang mga kinakatakutan kong mga manika na napapanood ko sa TV. Habang pahakbang sa aking kinatatayuan, tila napasigaw na lang ako at kumari pa agad ako ng takbo. Sa isang direksyon kung saan wala ang mga nagpaparamdam na magpatay at ang mga nakakatakot na mga katropa ni Chucky. Nang biglang nag-apa ako dahil sa bato na nakaharang sa aking daanan. Bumungad ulit sa aking harapan ang taong nakapula nang subukan kong tumayo. Agad ako napadapa ulit sa lupa at nagsimula na akong umiiyak at nagdabog na parang isang maliit na bata. Habang tinatabunan ko ang aking tenga, gamit ng dalawa kong kamay mula sa mga ingay na ginagawa ng mga nakakakilabot na mga manika. At nakapikit ang aking mata, habang sumisigaw. Tama na, tumigil na kayo. Nababaliw na ako dahil sa sobrang takot na aking nararamdaman. Hindi ko kinaya ang takot at agad ako inalagutan ng hininga. Natagpuan na lang akong patay habang nakahandusay ang aking malamig na bangkay sa sahig ng aming pamamahay ng mga awtoridad. Tila namatay ako sa isang masamang bangungot. Walang nakakaalam kahit sino kung bakit nambibiktima ang taong nakapula. Basta't isa siyang purong demonyo at pumapatay ng walang kaawa-awa gamit ng imahinasyon niya.